Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Amen. So ngayon po umaga tayo po ay mananambahan muli sa ating Panginoon. Ayan. So ngayon na po, habang po kami ay nag-pray ng opening prayer po, at saka parang na-remember ko po yung pagising ko kayo ng umaga. Kasi pag po matulog, naalala ko po na iniinta ko po yung likod ko dahil masakit man naman siya ulit. Pero po, pagising ko po, so pag-pray ko po sa kagabi, pagising ko po kayo ng umaga, yung sobrang maalwan po yung pakiramdam ko. Gaganda rin po yung gamot at saka yung konting bawas sa kain. Pero ang kapahingahan po, katulad ng pagtulog, pag gumising tayo, sobrang relief po. And I hope po this morning as we worship our God, as we sing songs to Him, na maranasan natin yung kapahingahan sa Panginoon as we worship Him. Kaya po, disregard all the fears, all the worries. Let us focus in worshiping our God because ang araw na ito, ang oras na ito ay para sa Kanya lang. Kaya po tayo po'y umawit sa Panginoon as we sing song Kapahingahan.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Tunay po na Ikaw po ang aming kapahingahan, Panginoon. Lord, nandito po kami sa mundong ibabaw na sobrang gulo, Panginoon. Pero sa iyo lamang, Panginoong Jesus, natatagpuan ang kapayapaan, ang kapahingahan, Panginoon, ang satisfaction. Lord God, patuloy ka naming itinataas at binadakila sa lugar na ito. Ikaw ang aming Diyos na tapat. Ikaw ang aming Diyos na umaalalay sa amin, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Lord God, salamat po. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo. Salamat, O Diyos, dahil dinala mo ang aming mga paanan sa lugar na ito, Panginoon, upang purihin ka sa spirito at katotohanan at magsumamo, Panginoon, sa presensya mo. Lord God, napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, Lord, as our response, Panginoon, sa anumang ginagawa namin, Panginoon, sa anuman, O Diyos, na Lord, na binibigay mo sa amin, Panginoon, Lord, maibalik namin ang para sa iyo, Panginoon, maging sa pamamagitan ng aming pagpupuri, Panginoon, at maitaas ang pangalan mo sa lugar na ito, Panginoon. Lord God, minsan pa, Panginoon, ang presensya mo ay nananatili sa lugar na ito. Ang presensya mo ay buhay, Panginoon, sa bawat puso namin, Panginoon. Ang presensya mo, Panginoon, ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nagkakaroon, Panginoon, ng eagerness na dumalo sa sambahang ito, Panginoon. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami narito. Lord God, itinataas po namin ang gawaing ito. Ikaw po ang aming patuloy, Panginoon, na pinagpupurihan, Panginoon. Lord, sa aming pagpupuri sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na pumasok po kayo sa aming mga puso, Panginoon, na manatili kayo, Panginoon, till the very end, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Hayaan mo sa araw na ito, Panginoon, Lord God, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo ng lubusan, Panginoon, Lord, magpakilala ka, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, hayaan mo, Diyos, na sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagpupuri, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, ng libu-libong anghel sa kalangitan, Panginoon. Na Lord, pagpupuri kami, Panginoon, dahil mabuti kang Diyos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, itinataas namin, Panginoon, ang magpapaawit sa araw na ito at ang bawat isa, Panginoon, na aawit sa iyo. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang anointing ay dumaloy sa bawat kongregasyon sa lugar na ito, Panginoon. Hayaan mo ang presensya mo, Panginoon, ang siyang yumakap sa bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, sa mga nauuhaw sa iyo, Panginoon, sa mga kailangan, Panginoon, ng presensya mo. Lord, punuin mo sila, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Punuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na Lord, umilos ka, Panginoon, sa kaparaanan na kagustuhan mo, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, sa bawat isang narilito, Panginoon. Nagagather po kami, Panginoon, dahil sa katapatan mo, Panginoon. Nagagather po kami, Panginoon, dahil sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hayaan mo sa umagang ito, Panginoon, even, Lord, sa magdadala ng salita, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang gagamitin mong lingkod, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na Lord, mag-reflect, Panginoon, ang presensya mo sa buhay niya, Panginoon. Makita ng bawat isa. Even, Lord God, sa bawat isa na makikinig ng salita mo, Panginoon. Lord, teach us, O God, to really na magpakorek sa iyo, Panginoon. Teach us, O God, na Lord, na magpasabit sa kagustuhan mo, Panginoon, sa layunin mo at sa salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord God, patuloy kang kumilos, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Lord, ang bawat isa sa amin ay patuloy na magpupuri sa kabutihan mo, Panginoon. Even, Lord, sa aming pagbibigay, Panginoon, maibigay ng bawat isa, Panginoon, namin, Panginoon, ang nararapat para sa iyo, Panginoon, sapagkat hindi ka namin kaya may-give, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, nagmula ang lahat. Ikaw ang may-ari
ng lahat, Panginoon, maging ng aming buhay at ng aming pinagkakakitaan ay galing sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang araw na ito. Lord, change the atmosphere, Panginoon. Sa lugar na ito, Panginoon, yung atmosphere, Panginoon, na inviting, Panginoon, yung atmosphere, Panginoon, na Lord, na eager na magpuri sa iyo, Panginoon, yung atmosphere, Panginoon, na Lord, nagsusumamo, Panginoon, na purihin ka, Panginoon. Hindi mahihiyang ipalakpak ang kamay, hindi mahihiyang isayaw, Panginoon, umindak sa lugar na ito, sapagkat mabuti kang Diyos, Panginoon. Lord, Ikaw, Panginoon, ang manahan sa bawat puso ng bawat isang naririto, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang gawain ito, ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, dahil Ikaw ang patuloy na itinataas namin at pinaparangalan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon and declare how grateful we are sa nagdaang mga araw na siya ay nag-provide para sa ating kalakasan man, biyaya, in everything. Let us say thank you sa Panginoon. Ang iyong dahilan kung bakit ako'y binimong tingali.
Hallelujah, Jesus.
na Ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos na kailanman hindi kami iniwan, O Diyos. Thank you for being the God. Thank you for being who you are, Jesus. Tunay, O God, na walang makakapalit, makakatumbas, Panginoon, kung sino ka. You are there in our trials, O God, in our challenges, Panginoon, even sa karamdaman, sa kaligayahan, sa kalungkutan, Panginoon, sa takot, kasama ka namin, O Diyos. And Lord, we are so grateful. Karapat-dapat ka, Panginoon, ng papuring pagsamba. Karapat-dapat ka, Panginoon, ng walang hanggang papuri, pasasalamat, O Diyos. Lord God, all of these are not enough, but our hearts, Panginoon, wants to declare that you are our God, our big God, our glorious God, our wonderful God, magnificent God. You alone, Jesus, is big enough to conquer every challenge that we have, Panginoon. Kaya, salamat sa kapahingahan. Salamat sa kapahingahan sa iyong presensya, O Diyos. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Regardless of who we are, Jesus. Thank you alone, Jesus. Salamat, 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 Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagpapasalamat, Panginoon. At walang hanggang papuri. Salamat, Panginoon. Salamat. At lahat ng ito ay para sa ilawan, Panginoon. Sa matamis, sa pangalan ni Jesus. At lahat ito sabi ng Amen. Amen. You may be seated in the presence of God. Amen. Purihin po ang Panginoon sa magandang umaga sa bawat isa. Amen. Ayan. Tayo po ay nasa last part ng ating preaching series na Stewardship. At ngayong umaga, isang kagalakan po sa akin na isa na naman na kabataan, no? Ang tumugon sa challenge ng Panginoon. Hindi po madali, pero purihin po ang Panginoon dahil talagang ang Church ng Katuparan ay pinagkakalooban ng Panginoon ng mga mahuhusay na speaker. Ayan. Kaya, hindi siguro po no, sa mga susunod na buwan at hindi na po mukha namin ang lagi niyong makikita. Madadagdagan tayo. Kaya, salamat po sa Panginoon. Ito po ang naging panalangin ko na talagang ang ating pong church ay dagdagan ng Panginoon ng mga manggagawa na tutugon sa mga challenge na yan. At ito po ay isang challenge, alam ko, para sa Kanya. Pero purihin po ang Panginoon, hayaan po natin na ang Diyos ang mapapurihan sa Kanyang buhay. At purihin po sa buhay ni Doktor. Ay, susunod ka. Si Doktora. Ayan, si Sister Rosel. Morning po. Nakakakaba naman. So, for today po, ako po ay nakatasang panermon. Hindi po ba ako po yung sermonan? So, for today po, we are still on the topic of stewardship. So, let's recap po muna. Ayan. So, ang topic ko po ay 3 blessings God gives to faithful stewards of His possessions. So, recap po ang first Sunday. Hindi po yung topic yung challenge. Kung sino po yung nag-preach. So, first Sunday po, a heavenly perspective on wealth. Ito po ay preach ni Pastora Asin. Thank you. Second Sunday, 5 ways to give that please God by Brother Jigo. Sabi ng hambre eh. So, ayun po, I stand corrected. So, first Sunday po ay kay Brother Jigo. And second Sunday po ay kay Pastor Hasin.
And ang third Sunday naman po ay kay Ate Marie. Ito po ay 4 lifestyle characteristics that God rewards. So, simulan po natin. Ang topic ko po ay 3 blessings God gives to faithful stewards of His possessions. So, ang sabi po ni John Bunyan sa kanyang book na Pilgrim's Progress, a man there was, they called him mad. The more he gave, the more he had. So, ang logic po dito ni Lord ay, according to Matthew 19 verse 13, the first shall be last, and the last shall be first. So, ito po ay heavenly logic. What this means is, si Jesus po, si Lord, alam niya na lahat tayo may desire sa heart natin na maging una, di ba po? Yung maging first. So, maging special, to be important. Pero, sinasabi niya po, if we desire to push ourselves to the front of the line, God will not honor that. And God sends not His rewards, both in this life and the next. He will not reward such selfishness. So, yet we do not miss what Jesus is also saying. If you are really serious about being first, kung gusto po natin na mauna, here is the secret po. Put yourself last and be the servant of others. By making others more than yourself, then God will make you first, regarding you ahead of others who do not embrace this teaching. So, tayo po ay manalangin. So, Father God in heaven, we thank you once again, Lord, for this day. We thank you for gathering us together, Panginoon, para makapag-awitan, Panginoon, makapagsambahan, Father God. We humbly ask, Lord, for your presence na samahan kami ngayong araw, Panginoon. Give us hearts that are willing to listen, Panginoon, that are willing to hear your word, Father God, and nawa, Panginoon, lahat po ng matutunan po namin, mapakinggan po namin ngayong araw ay ma-apply po namin sa kanya po namin buhay, Panginoon. We thank you once again, Lord, for this day. This we pray in Jesus' name. Amen. Flip ko. Hindi kasi gusto yung stapler, so isa-isa lang po muna. Paul reminds the Corinthians of this heavenly logic, yung kagaya po ng nasabi ko kanina. Sinasabi ng mundo na kapag mas marami kang nakukuha in whatever form of wealth, so let's say in the form of properties, in the form of kotse, bahay, the more blessed you are, di ba po? So therefore, you will be happier than others will. Pero iba po ang tinuturo ng Panginoon. God teaches us that the more we give, the more blessed we are and the happier we will be. So God would love to prosper us. Psalm 1 describes the person who lives their life according to God's logic. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. So next slide po. Ayan. So ito po, a sad result of trusting God. So may nakakakilala po ba sa kanila? Medyo, according po sa pagiging black and white, medyo panahon pa po ng 70s. So yung lalaki po dyan, siya po si Aristotle Onassis. So sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya po ay isang Greek and Argentine business magnate. Isa pong may-ari ng shipping company, according po sa nabasa ko. And siya po ay isa sa pinakamayaman at kilalang tao sa mundo. So one additional fact po ay kinasal siya kay Jacqueline Kennedy, yung first wife or wife ni John F. Kennedy, yung president ng United States, na inassassinate noong 1969. Anyway, yung babae po sa tabi niya, siya po yung anak niya, si Christina Onassis. And she was quoted saying, take note po, ito po ay from one of the world's wealthiest people. She said, happiness is not based on money, and the best proof of that is our family. So she was the daughter of a billionaire. Lumaki po siyang mahiyain, withdrawn, with few friends to play with. Then she entered the fast life. So bilang mayaman, maluho. And nag-struggle po siya sa kanyang weight, which contributed to her early death at 37. So she lost her brother in a plane crash, her mother to a drug overdose, and her father to a degenerative muscle disease, yung myasthenia gravis po. Same yung disease ni President Duterte, if familiar. On top of all of that, all her 4 marriages ended in divorce. So, nung binabasa ko po ito, sobrang nakakalungkot po, no? Kasi given na parang all wealthy possessions nasa kanila na, and yet
nasasabi pa nila na happiness is not based on money. So often we think it is those that have riches who are tempted to trust in them, but perhaps those who envy the rich in reality trust riches even more. If you think that having more money would make you a lot happier, then you are trusting in riches. Ako po, yung paniniwala ko talaga, I personally believe that to a certain degree po, ang pera, it can afford certain joy. So, kung isi-spend mo siya wisely, kung hindi mo siya ipagdadamot, kung gagamitin mo siya more outwardly than more yung sa sarili mo, it can be a wonderful thing. So, gaya nga po ng sabi ni Pastor Nina dati, narinig ko po, nung binisita namin siya sa hospital, sabi niya, hindi pera itself ang masama, it's the excessive and selfish love of money. So with that said, money can never solve all our problems. The very wealthy people, in the quiet moments when they are forced to evaluate their lives, realize that they are experiencing what most other people only dream about, and yet they are not happy. So in relation to this po, hindi siya kasama sa aking PowerPoint. Meron po akong gustong i-share. If familiar po kayo kay Rick Warren, siya po ay isang pastor and author of A Purpose-Driven Life. So meron po akong napanood na video niya dati sa, I think Instagram or YouTube. Gusto ko po sanang i-link. Kaso bilang hindi na po ako marunong gumamit ng PowerPoint. Hindi ko po siya ma-link. So anyway, share ko na lang po yung sinabi niya. Nung magsalita po siya sa Oral Roberts University. So medyo mahaba po kasi yung speech. So ika-cut out ko na po. Excerpt na lang. Sabi niya, I have stood at the bedside of thousands of people as they took their last breath. And what people say in their last moments is pretty important. Nobody has ever said, bring me my trophies, I want to look at them one more time. Or bring me my college certificate. When people are dying and they know their time is short, what they want in the room is not the trophies or certificates or achievements. They want the people they love. Eventually, we all figure out it's all about love, all about relationships. Let's all pray we all figure it out soon. So hindi po lahat ay tungkol sa pera, worldly wealth or earthly possessions, but how much we love, how much we've given, how much we've cared about other people, that matters in the end. So to add to that din po, isa rin po ito sa mga bagay na nauunawaan ko na rin as I get older. Wala po talagang contentment dito sa mundo. Parang it's one desire on top of the other. Parang magkuha mo yung isa, panibago na naman. So, ang reason po kasi noon is, hindi ito yung tirahan talaga natin. This is not our home. We are created for heaven, and the only way to get there is through Jesus Christ. So, when you give according to God's principles, you will experience greater closeness to God. So, to understand this principle po, basahin po natin ang Matthew 6, verse 19 to 21, where Jesus talks about our attitude toward wealth, possessions, and giving. So, pwede po bang basahin natin lahat? 1, 2, do not store up. So now, ang question po natin is, how do we store up for ourselves treasures in heaven? So paano po ba? First, we determine po kung ano yung magagamit or kung ano yung binigay sa atin ni Lord na magamit natin for God's glory. So kung meron po tayong bahay na tinitirhan, mag-host po tayo ng visiting believers and exercise the ministry of hospitality. Kung meron po tayong pagkain, let's share it in Christ's name. Kagaya po na gagawin natin mamaya, so meron po tayo potluck. Bilisan ko na. So that's another thing po, let's give a portion of what we earn to God as Paul asks us to. So tithing, offering. When we do these things, we can be rest assured in Christ as to what the result of that would be. So doable naman po, no? Doable naman na mag-share ng pagkain, doable naman na mag-tithes. Doable naman na magpatuloy sa tirahan. So when God blesses us, it can be easy to be so taken by these blessings that sometimes they overtake the other important things in life.
So share ko lang po, nung nag-start ako mag-work, after such a long time po na naging estudyante ako, there was a time po na give up ko rin yung Sunday. Hindi po ako nakapag-church, siguro mga ilang buwan din. Kasi nga, sa work namin, or siguro natin, mas marami po talagang patient pagka weekend. So, parang sasabihin sa'yo ng boss mo, Dok, baka pwede kang mag-duty, parang relieve mo na kasi sobrang dami, hindi namin kaya yung bot. So, parang, siguro in a way po, nasilaw din ako doon. Kasi syempre, the more patients, the more revenue. So, I was working 6 days a week. Kung wala po akong class nun sa ortho, tapos kung meron, so parang wala na po akong pahinga. Tapos, sa katagalan po, nakaramdam ako ng pagod, hindi lang physically, hindi spiritually din. Kasi hindi ako nakakapakinig ng word every Sunday. So, doon ko po na-realize yung importance ng Sabbath, yung rest. May wisdom po talaga doon sa rest. Hindi lang dapat yun lang kung galaw. Dapat napapahinga ka, na-replenish ka, yung spiritually, most importantly. So, from then on po, naging very direct na po ako sa employers ko. Sinasabi ko na po talaga, hindi po ako nag-duty every Sunday. Tapos, ngayon, 5 days na lang po ako nag-work as a Disney princess. So, kahit 5 days, compared mo dahil ng 7 days, parang hindi naman naging insufficiency for it. Blessed na. So, I share this po kasi minsan, ang possessions natin, yung mga binabless natin ni Lord, nagiging master natin siya. Hindi na natin nakikita. Pero siguro nag-blur ng line ko. Nag-blur yung line ko. And these blessings can become idols we depend on for happiness. So now, let me raise another question. What is there in your life that can easily become an idol? So, hindi ko na po isa-isahin ng bawat isa. So, self-reflect na lang po. And pag nilayan ko po yung tanong na to. Kasi nung ginagawa ko po yung preaching, ayun, ito rin yung napag-isipan ko. I-realize ako mas dati po, na-prioritize ko talaga yung new blessing, which is yung work. So, a wise Christian said we should use things and serve people, but we tend to use people and serve things. So, napabaliktad po. If we follow Jesus' instructions and use our things to serve people, bringing them to Jesus, we are laying up treasures in heaven. And Jesus will reward that, for God loves a cheerful giver. Many Christians have testified that money and finances have become the idols of the modern world, but when we realize that God only can make us happy and see money as only one of the ways God will provide for us, we remove an idol that separates us from the God who gave it to us in the first place. So, when you give according to God's principles, you will have more than you need. So, a wise farmer, for example po, a wise farmer knows na kung magtatanim po siya ng kakaunting seed, kakaunting, ano tawag ng seed? Bili. You will only see, parang konti lang yung maaani. Pero kapag magtatanim ka ng marami, mag-scatter ka ng mas marami yung maaani mo. So para siyang raffle. Baga, kung mas marami kang ticket na isa-submit, more chances of winning. So, but Paul is not talking about farming, and neither is he talking about raffles. This passage is talking about money. So, nakita niyo naman po yung PowerPoint ko din, pera din naman. So, very straightforward na po tayo. So, God is saying to us that giving money to His work is like sowing seeds for future harvest. So, ang point po nito is God will honor your generosity to Him. Pero, dapat din po natin makakawalan na ang Bible po hindi tinuturo ang wealth or health gospel. Ang motives pa rin po ang importante sa Kanya. Ito po ang isang bagay na hindi maunawaan ng mga unang Kristiyano noon. Sabi po sa James 4 verse 3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So hindi po ito isang formula na parang pagka ginawa mo, mapipilitan na si Lord na i-bless ka. So ito pa rin po, nasa-center pa rin siya sa relationship natin with God. So now there are 3 great truths about giving. So number 1, you set the standard
for how much God will bless you financially. So gusto po ba natin makatanggap ng malaki or maliit na biyaya? Siyempre malaki, di ba? So kagaya po ng example kanina about sa farmer. So mas marami kang iimbak, itatanim, mas marami yung aanin. So hindi po iba sa akin ang pakiramdam ng pag-aalangan sa pagbibigay. So lalo na po kung medyo malaki-laki na, di ba? Parang hirap na i-give up. Or parang minsan sasabihin, mas may priority ka pa, may bills pa tayo. But the only way to expect God's generous provision and blessing for us is to give generously to the Lord. So point number two, God's financial blessings do not start until you give first. So ang sabi po sa Proverbs 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to be overflowing, and your vats will brim over with new wine. So as a review po, parang natakal na po ito before. Ano po ba yung, saan po natin binabawas yung ikapon natin? Sa net or sa gross? Sa gross? Hindi ko rin kasi. Nalilito rin ako dun sa dalawa. Sa net or sa gross? Dun sa kabuuan po. Sa Gross. So, na po, may ma-receive tayo na 15,000 this month, tapos may bills tayo na 3,000 for Meralco or for Nawasa. Hindi mo na natin ibabawas yung Meralco at Nawasa, tapos kung ano yung matitira, yan yung babawasan natin ng times. Yung buo. So, malinaw naman po niyo. So, the point here for us is that whatever our harvest, kung ang paycheck man po yan, or sa form ng isang produkto, we must honor God with a portion of that before we begin using it for our own needs. So, bawasan po muna before. So, yung tithes, ibawas po muna yung tithes. Then, saka na tayo mag-check out sa Lazada, sa Shopee. So, when we do that, verse 10 says the result would be barns that are overflowing. So, sinerch ko po anong meaning ng barn. Kamalig po pala. So, ang result po ay kamalig na nag-uumapaw. So in other words, if we give God the first fruit, He will prosper us. But in order for that to happen, we have to take that step of faith. So point number 3, God always gives more than you do. Sabi po ni John MacArthur sa kanyang book na Giving God's Way, God's goods are not like a box of crackers or cookies that seem full at the store, but when you open them at home, you find much less than you expected. When God gives back to you, His blessings are piled and pressed together. In fact, you usually get more than you would. And it is because God, we can never outgive God. So kagaya po na na-mention sa prayer kanina ni Kuya Chico, hindi po talaga natin kayang tumbasan yung capability ni Lord na magbigay sa atin. So now on to the fourth and last point po. When you give according to God's principles, God will meet all your needs, financial or otherwise. So 2 Corinthians 9 verse 8 says, and God is able to make all grace abound to you, and that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. So ihimayin po natin. Una po is God is able to make all grace abound to you. So yung word po na grace, ano po yung pagkakaintindi natin sa Kanya? Siya ba yung parang deserve natin o hindi natin deserve? Pag sinabing grace. So meaning po niyan is hindi natin deserve yung God's generous reward. But nonetheless, the verse promises that God is able to give to you an abundance for whatever you need. So yung second line naman po, that always having all sufficiency in everything, He will not leave you with any need unmet. And everything means God will meet every possible need you can have. So dito po sa communication natin, alam ko po na wala naman po accepted sa struggles. Financial man yan or personal, whatever area po ng buhay. So personally speaking po, nagdaan po kami, ako, ng family ko sa isang struggle. Siguro po roughly early 20s po. Nung nahirapan po ako doon. Kasi alam naman po ng lahat na, di ba, pinaharal po ako ng tita ko. And then, year 2019, nag-commit po siya ng suicide. And, nung nabubuhay po siya, masasabi ko na every need is met po talaga. Well provided. Sobra. Pero nung namatay po siya, from that, sa way po na yun,
medyo nahihirapan po. Struggle, and sobrang heartbreaking. Sobrang hindi mo alam paano ka mag-proceed. Pero, nagtanong pa po, to the point na nagtanong po ako sa Lord, sa Lord, Lord, bakit mo kasi ako dito ngayon? Bakit sa dentistry? Hindi naman ako mahilig. Hindi naman pinangarap magbuto. Nanipin. Ang totoo po, ano po pangarap niya? Pinangarap ko maging nurse. Nung bata ako. Pinangarap kong mag-tourism. Ang random ng tourism. Tapos, pinangarap ko rin kong maging writer. Yung talaga yung gusto ko. Maging journalist. Pero siguro po yung way ni Lord is iba talaga. Kasi dito niya ako nilagay. And then, nung time na kino-question ko yung purpose niya, nung time na kino-question ko yung plan niya, kasi nasabi ko, Lord, paano ako makakatapos? Wala nang magpapaaral sa akin. Pero ako dito. And then, call it lack of motivation po. Pero nag-extend kasi ako nun for another year. Tapos nangyari yung pandemic, parang nag-antay pa ako ulit ng another 2 years para mag-get ko yung para makuha ko yung diploma ko. So sobrang tagal po nung antay. Parang sabi ko, hindi na ito mangyayari to. So may time din po na nananghingi ako at I think kaya ating malisip ko, ate, baka pwede naman ako mag-BPO. Kasi yung nag-aantay, matagal po siya. Parang nakaka-question. And then, yun po lahat, yung physical classes, nag-stop, hindi po allowed mag-handle ng live patients. And yun nga po, I had to wait for almost 2 years before nakuha ko yung diploma ko. And then, sobrang haba po ng journey talaga. Haba po pala pag nag-aantay. So, sobrang hirap, sobrang heartbreaking. And looking back po, sabi ko, nung nakuha ko na, kumbaga, parang ang bait pa rin po talaga. Sobrang sufficient pa din. Every way. Siguro, ang realization ko nun is, may part din po siguro ako dun sa pagka-delay. Parang siguro po kapag may nangyayaring delay sa atin, may reason din, internally kung bakit nangyayari. Pero yung grace nga ni Lord, na sobrang undeserved, hindi ko po talaga deserve yun, na yung lahat ng blessings. And ngayon po nakikita ko yung goodness niya, hindi lang po sa akin, kundi sa family. So fast forward to now, pinagtapos niya po ako and tinuruan na mahalin ang aking trabaho. So like I said, hindi po ito yung pinangarap ko before, pero dito niya ako nilagay, and I have grown to love my job. Ayoko na pong mag-play on the job. And through this blessing ay nakakatulong na rin po ako sa family ko and hopefully to others outside of it. Now, so sometimes we misunderstand and think that God will provide for us exactly the way we think is best. Pero that would be unloving po. Because if God were to answer our prayers blindly and always give us what we want, even though He has something better in mind, it's not promised that we would get everything we want. What is promised here is an abundance of God's grace to meet every need we have. Pero it all goes back po to what I said before. You set the standard for how much God can and will bless you. So kailangan po natin magtiwala sa Panginoon. Every area. So, naalala ko po dito, so when we were infants, our parents carried us everywhere. When we grew older and would walk, they would still pick us up when the path was long or treacherous, and they would carry us in their arms. So hindi pa natin iniisip, parang pag bubuhatin ka, hayaan mo lang. Ngayon po, pag matatanda na tayo, pag bigla kang bubuhatin, nakakatakot. So, ang mode of transportation ko po, papuntang work is angkas, mubit, mga motor po. Noong una, hindi po kasi talaga ako sanay magmotor, hindi ko kayang bumalance. So may isang beses po, kasi pag kumbaga, kung saan gagawin yung motor, parang titignan ko yung way niya. Saan ba lulusot? Parang gano'n. Eh, nararamdaman ko pala ng rider. So medyo makulit yung sa kanya. Baba. So sinabi niya sa akin, Ma'am, pwede steady ka lang. Pwede steady ka lang kasi mahirap bumalanse. Kung saan papunta, doon ka lang din pumunta. Huwag kang, pag kunwari po gaganin siya, gaganin ako kasi inisip ko, saan siya pupunta? Parang walang tiwala. Kailangan walang tiwala. So
So ayun, sabi niya, relax ka. So imagine ko po, siguro gano'n din po si Lord sa akin. Parang, sabi niya, relax ka lang, parang kalma lang. So for all of us who are facing the same situation today, na meron pong kinakaharap na doubts or uncertainties, let us relax and trust God to do what only He can do. Let us do what God has spelled out for us, how we are to approach Him and what He looks for in us. That will show Him He can trust us with His blessings. So, yun po. Before tayo mag-proceed sa ating conclusion, meron po akong isang tinap kanina. Gusto ko lang pong hingan ng testimony rin po about paano siya binago ng kanyang pagbibigay. Ate Annie. Love. God is good. Ako, pisado ko sa pamibigay. Kasi siyempre, di ba, kahit sabihin ilang taon na nga, 30 years na, tayo. Talagang nasabihin ko sa akin na alam naman ni Lord yun, mabagal yung pag, sabi nga, kahit book natin, bilang niya, iniisip mo pa lang, alam na niya. Sa akin nasabihin ko siguro nasa ano ako ngayon, pwedeng sabihin ko na nasa 80% na ako about sa pagbibigay. Kumbaga, hindi pa talaga perfect. Sasabihin ko na, kaya yun ang ipinag-pray ko din. Pero kahit pa paano, malaki na rin yung improve. Sabi nga, natatandaan ko rin sa amin ni Pastora Dina Ona. Lalong-lalo na sa mga pangangatawan namin, yung mga datihan. Kasi noon talaga mga timbangan kami kataba. Kung ano yung katawan ko noon at yung katawan ko ngayon, siguro parang kung kayo mamasi na yun nga, nasa 80% na yung about sa giving ko. Parang may kulang pang 20%. Pero ngayon inaan ko yan kay Lord. Palibasa, di ba, wala naman din akong trabaho ngayon. Pero nung may trabaho pa ako na naglalabada pa ako na nagkasabay sociology, Morena sa college. Hindi pa rin ako naging perfecto noon. Nagbibigay pero hindi. Pero ngayon, sa unti-unti, Lord, sana yung 20% tayo bago matapos tong taon nito, na perfect ko. Dahil, ewan kong naranasan nyo rin ng mga panahon na yun na, siyempre lahat tayo nun mahirap. Ngayon, masasabi naman talaga na meron na, di ba? Naranasan siguro nung iba sa inyo, o sister Lalo, sister Linya, kami rin, na yung hahanap buhayin mo ngayon, yun yung kakainin natin ngayong araw na to. Kaya yung sa pagbibigay, siyempre yun nga, parang nasasabi mo na, ay parang parang ang laki naman nito, mas malaki pa yung babayaran ko. Parang hindi mo talaga malaki. Kaya pinagdalain ko sa Panginoon na sana, ito talaga, aanayin ko may imposible sa Panginoon eh. At about naman sa pagkakakilala ko sa Lord, yun nga, parang relating ko sa'yo na hindi yun ang gusto mo na kurso. Ako, hindi ko man gustuhin nangyari sa akin yun para ako makakilala sa Lord. Alam na nung iba rito, iba naman siguro, hindi pa. Yun, nangyari muna yung ganon bago ako nakakilala sa kanya. Kaya may mga iba-ibang pangyayari eh. Bakit tayo ba... Basta iba-iba yung way talaga ni Lord na kung paano siya makilala. At ako, matindi rin yung pasalamat ko kay Pastora Elsie, kay Pastor Andoy, kay Pastora Gemma. Kasi kung talagang hindi nila ako talaga siguro kasi lalo pag umuulan, tamad ako talaga. Yung mga prayer meeting Martes, doon sa bahay. Kaya yun ang isa ko pang number 1 na pinagpapasalamat. Na kung hindi ako kinulit-kulit yan, Pastora Elsie. Siguro yun ang daan para talaga mag-stay ako kay Lord. Kaya buong ang aking pasalamat sa Lord kung hindi ako nakakilala. Hindi ko alam kung buhay pa ako sa dami ng naging kasalanan ko sa Kanya. Sabi nga ni Sister Beth, naalala ko, meron daw isang pokonban, kada kasalanan mo, tutok, nalat yun. Kung hindi ka naman nakakapagsimba, hindi ka nagsisimba nga, pagaya sa ibang simbahan, parang wala lang dito, sabi nga, kailangan mo talaga kada preach may matututunan ka. Kasi kami doon sa Porpis talaga, Pastor Ponce, puro may kasama rin ng, kahit Porpis may kasama rin ng Word of God. Kaya yun, salamat ko sa Lord na nakakilala ako at sa pagbibigay talagang kailangan ko ma-perfect itong taon ito, pag-pray ko yan sa awa ng Panginoon. Salamat sa Panginoon to God and the Lord. Salamat po, Ate Ana. So, in conclusion po, so may memory verse po tayo, 2 Corinthians 9 verse 6.
Now this I say, he who sows sparingly shall also reap sparingly, and he who sows bountifully shall also reap bountifully. So, okay. Recall lang po, the blessings God gives to faithful stewards of His possessions. Pwede po ba natin basahin isa't isa? Isa-isa. Number 1, so salamat po sa pakikinig. Let us close in prayer po. So Father God in heaven, we thank you once again, Lord, for giving us this opportunity, Panginoon, na makapakinig ng iyong salita. Salamat, Lord, sa bawat kaluluwa na nandito, Panginoon, na kasama po namin. We pray, Lord, na in this journey, Panginoon, of faith, of life, Panginoon, kayo po ang patuloy namin kasama, Father God. Hindi man po namin nakukuha, Lord, palagi ang desire or ang bagay na sa tingin po namin ay makakabuti sa amin. We have your grace, Lord. We have your faith, Father God, na we have the faith, Panginoon, na ang kagustuhan mo, which is better, Panginoon, mangyayari sa aming buhay. Once again, we glorify you, Panginoon, this morning, and we honor you. This we all pray in Jesus' name. Amen. Tayo po'y manalangin para sa ating pagbibigay para sa umaga ito. Panginoon, kami ngayon, Panginoon, ay patuloy na lumalapit sa iyong Panginoon upang kami ay sa oras na itong aming pagbibigay, Lord God. Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran, Lord God, sa mga panahon, sa mga araw, Lord God, na isasantabi namin, Lord God, yung pagbibigay para sa iyo, Lord God. Patawarin mo kami, Lord God, dahil sa dami ng mga ino-offer ng mundo, Lord God, is nakakalimutan namin na priority, Lord God, yung mas kailangan namin na magbigay para sa iyo at para sa mga anak mo, Lord God. Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord God, dahil sa kabila, Panginoon, ng mga struggle namin, Panginoon, financially, sa mga problema namin sa katawan, Lord God, sa mga karamdaman, Panginoon. We thank you, Panginoon, dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan namin ito, Lord God. Ikaw ang nagiging kalakasan, ikaw ang nagbibigay kagalingan, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng kayamanan, Lord God, sa amin, Panginoon, na sa mga pagpapala, Lord God, na higit pa, Panginoon, sa inaasahan namin, Lord God. Higit pa, Panginoon, sa aming mga pinagdarasal, Panginoon. Binibigay mo, Panginoon, yung mga trabaho, yung mga hanap buhay, yung mga negosyo, Panginoon, kung ano man, Panginoon, yung aming nagiging source ng aming pinagkakakitaan, Lord God. Alam namin, Lord God, na sa iyo lamang nagmumula ang lahat ng ito, Panginoon. We don't deserve lahat, Panginoon, ng meron kami, but we thank you, Panginoon, because your grace and love, Panginoon, your mercy, Panginoon, ay nagpumako, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Hindi mo kami pinababayaan, Lord God, sa kabila, Panginoon, ng aming mga pinagdaraanan, Panginoon, sa aming buhay sa araw-araw, Lord God. We thank you, Panginoon, dahil ikaw ang mayamang Diyos na nagpo-provide, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan, Lord God. At sa mga oras na ito, Lord God, hayaan mo na maibalik namin, Panginoon, kung ano yung nararapat na maibalik, Panginoon, para sa iyo at para sa ikalalago, Panginoon, ng iyong sambahan, Lord God. At patuloy na makapag-abot, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, ng mga hindi pa nakakilala sa iyo, Lord God. At nawa, Panginoon, ang pagbibigay nito, Panginoon, na may maging kaluwalhatian, Panginoon, at pagbigay ngiti sa iyong mga puso, Lord God, sa iyong labi, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay tawag binabalik namin sa iyo, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Salamat sa Panginoon. Talagang ang Diyos ay mabuti. The more we give, the more greater joy na meron tayo. Kaya challenge po yan sa atin. Though mahirap na talagang i-challenge tayo ng Panginoon when it comes sa mga property natin, sa wealth natin. Pero sabi nga, we cannot outgive God eh. The more na binibigyan tayo ng Panginoon, the more na yung puso dapat natin ay talagang naipagkakaloob natin sa Panginoon. Maging good steward tayo sa lahat ng bagay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At habang nakikinig ako kanina, parang nalala ko si Pastor Perla na very soft, no? Napakamalimanay. Parang walang kakaba-kaba. Naalala ko si Pastor Perla kasi kapag ka nag-preach siya, very soft, very silent, pero nakita ko yung ng Panginoon. Kaya, hopefully, and we are praying monthly, no? Meron tayong schedule. Thank you, Lord. At purihin po ang Panginoon sa buhay na yan. Mamayang hapon po, meron pong singles fellowship that is for 21 years old exclusively. Yung mga 21 years old po ay itong fellowship na ito ay para sa inyo. Mamayang hapon, maganda po yung inyong topic. So hopefully, umattend kayo at ito ay makakatulong para sa inyong buhay. Pananahimik. Bago kayo lumagay sa tahimik. Ayan. So, mamaya ay magkita-kita kayo mamayang hapon sa SBC. Yan po ay part ng kanilang 47th anniversary. Ngayon pong Sunday, yung araw na ito ay ang last na kanilang pagdiriwang ng anniversary ng SBC. Kaya makibahagi po tayo sa kanila sa pamamagitan ng gawain nila mamayang hapon para sa mga young adults. Sige po, tayo lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. After po nito, meron tayong salo-salo para sa ating celebration for the month of February. Let us all pray. Father God, we thank you. Totoo, Panginoon, na ikaw po ay mabuti, ikaw po ay dakila, Panginoon. Salamat po na meron kaming, Panginoon, na laging nagre-remind sa amin, Lord God, na maging mabuti kami na mga manggagawa mo. Maging mabuti kami na lingkod mo. Maging mabuti kami, Panginoon, na mga anak mo sa iyo, O Diyos. Kaya po, Panginoon, salamat po. Salamat sa bawat pagtutumid na yan, sa bawat pagpapaalala sa amin, Panginoon, na ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, na makukuha namin, mararanasan namin, ang lahat ng ito, Panginoon, ay walang kabuluhan kung hindi ikaw, Lord God, ang mapaparangalan ng bawat meron kami. Kung hindi ikaw ang mabibigyan ng bawat meron kami, Panginoon. Lord, ito ay pag-alaala na kung wala ka, Panginoon, lahat ng ito ay wala din, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, na pinapaalalahanan mo kami upang maging mabuting katiwala sa lahat ng bagay, Panginoon. Ito man sa aming katawan, sa aming kaisipan, sa aming kaperahan man, sa material na bagay, Panginoon, maging mabuti kami, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon. And Lord, hayaan mo din po, Panginoon, na sa buong buwan, Panginoon, ng February, nakita namin kung gaano kakabuti sa bawat isa, sa mga nadagdagan ng taon. Panginoon, salamat sa kabutihan mo sa kanilang buhay. Salamat sa pagpapatuloy na pagbibigay mo ng kalakasan sa kanila, na magandang trabaho sa kanila. Panginoon, salamat po dahil ikaw po ang kanilang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay sa kanila. Ang katalinuhan,
kalakasan, Panginoon, sa kanilang trabaho. Panginoon, salamat po sa kanilang buhay. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang mga nagdiwang ng kanilang kaarawan at nagdiriwang at magdiriwang pa, Panginoon, ngayong buwan ng February, O Lord God. And even, Lord God, sa anniversary, Panginoon. Salamat po sa natapos na anniversary, Panginoon, ng kanilang buhay ng mag-asawa, Panginoon, kay Ate Rose and kay Kuya Eli. Panginoon, salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa kanila. Salamat sa patuloy na pagbabayad mo ng kanilang love sa isa't isa, Panginoon. Lord, sa mahabang taon, we pray na patuloy mo pa sila, Panginoon, na ingatan, pag-alabi ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, kanilang pag-uunawaan, Panginoon. Lord, ikaw po lagi ang maglagay ng yakap sa kanila, Panginoon, upang ang iyong pag-ibig ang kanilang maranasan araw-araw, Panginoon, ng kanilang buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa magdiriwang pa o sa darating pa, Panginoon, ang mga magdiriwang ng kanilang anniversary. Lord, bless them, O Lord God. Hayaan mo na maranasan nila lagi ang kabutihan mo, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And even sa bawat isa, Panginoon, salamat po dahil nakikita po namin kung gaano kakabuting Diyos, kung gaano kakadakila, Panginoon. Kaya salamat po sa bawat isa na naririto. Even sa food, Panginoon, na inihanda ng bawat isa, Lord, i-bless mo po ito, Panginoon. Hayaan mo pong pagsaluhan namin ng merong kagalakan sa aming puso. At salamat, Panginoon, sa patuloy na provision na pinagkakaloob mo sa bawat family na meron kami, Panginoon. Lord, lahat pong ito ay pinagkakaloob po namin sa iyo na merong pasasalamat, na merong papuri, at merong pagtaas sa iyo, aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kasama po ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.